nakontenta na ulit ako tulad ng dati, no. Pagdating sa mga iba't ibang uri ng CVT o brand, no, magkakaiba po yan ng setup. Hindi niyo pwedeng ipare-parehas yan ng setup, no. Ganda naman ng kain. Ganda, di ba, sir? Pwede kang manalamin. Walang katama-tama yung female ng sauce mo. Ilalis yung washer dun sa ilalagay dun sa gitna. Nangyayari, dun na mag-umpisa masugatan yung Sigunyal. So ito na yung ating bagong riding jersey from Insign. 1.5 yan, dilaw. Yan, 1.2 yan. Sana hindi tayo maligaw. Oh no! Buisit na Google talaga to. Good day mga kanayto, what is up? So ayun, no, balik na naman tayo sa topic ng speed tuner. Nagkaroon ako na naman ng kalikot-kalikot sa aking CVT. Hindi siya nakatono ngayon guys, puro siya arangkada at gitna, walang dulo to. So unang pasalamatan ang Bros Premium Car Wash kay Sir Renz. Salamat po sa pagtangkilik sa akin dyan sa inyong shop. More power sa inyong business, no? Alright, tayo pupunta ngayon mga kanayto sa Guagua, Pampanga kay Sir Norman Alipio, distributor ng speed tuner ng Pampanga yan, no? Punta rin tayo ng InDesign para kunin ng ating bagong riding jersey. So guys, yung naging problema ko ulit sa aking motor ay hindi siya tono. Itong aking speed tuner. So shoutout din pala kay Felix Kayubit, no, sa nag-ayos sa panggilid ko. Pero hindi siya nagtagumpay sa kanyang balak. Kasi naka siya guys, RS8 na pulley. Then gusto niyang i-try sa akin yung magic niya na washer. So hindi effective guys. Ang RS8 sa pagkakaalam ko, hindi sila high RPM. Di tulad ng speed tuner ay talagang high RPM na spring, no. So nangyari, pinalitan na naman namin ng spring na 1000 yung dati ko, yung TWH. Nilagay namin ngayon yung nagamit ko, tapos naka straight 9 ako. So hindi tono yun mga kanayto. Ang tono para sa 1000 na center spring ay 10 grams straight. So kung gusto mo mag 9 grams na straight, magtataas ka ng center spring at least 1-2 TWH na RPM. Kaso wala kang TWH dito sa Tongga po. So ang nilagay ko is bari 125 na 1500 RPM. Ang nangyari naman guys, sobrang tigas pala nung baryo na yun. Makikita nyo mamaya guys, hindi siya nakatono, wala siyang dulo. More on RPM siya, more on arangkada tsaka gitna. Ayan guys, oh, lakas, oo malakas, pero walang idudulo to dahil sobrang gaan ng bola niya. Yun lang din naging problema ko talaga. Sana makontenta na ulit ako tulad ng dati, no. Nakontenta naman ako dito sa 1000 na TWH sa center spring, tapos 10 grams straight. Kasi matik guys, pag gusto niyo mag speed tuner, yung clutch spring nyo 1.5 yan, no. 1.5 talaga yan, hindi pwedeng babaan yan o taasan palalo. 1.5 lang yan guys. Alright, nakomportable naman na ako nun, kaso nangyari nagkaroon ng dragging dahil marumi. Lumambot na rin yung aking 1000 na TWH na center spring. Kaya napilitan talaga ako guys na mag 1.5 na baryo dahil wala talagang center spring na NCY na 1.5 na pang NMAX. Yung kasi yung pwedeng pamalit sa TWH na 1.2. So kasi tigas ng TWH na 1.2, yung NCY na 1.5 na pang NMAX, parang same lang sila ng tigas. Yun guys. Alright, shoutout sa Olongapo, ang bayan ko.
So, pabalik tayo sa topic guys. Pagdating sa mga iba't ibang uri ng CVT o brand, no, magkakaiba po yan ng setup. Hindi nyo pwedeng ipare-parehas yan ng setup, no. Kunwari, kung ano yung setup mo sa speed tuner, isa-set up mo sa JVT, isa-set up mo sa MTRT, isa-set up mo sa RS8. So, hindi po ganun yun mga kanaito. May mga sari-sarili po yung manual, no, para magtugma o tumuno dun sa panggilid nyo sa scooter, ha, mga kanaito. Wala talagang dulo mga kanaito. Hanggang 90 lang yung sagad niya ayan lang, hindi na bababa yan. Pero kung arangkada lang gusto nyo guys, pwede siguro sa inyo to. Arangkada gitna lang, city driving. Pero sa akin, di ba pwede to dahil biyahero ako. Gusto ko medyo mas mataas yung top speed na kahit man lang 110, ganyan, 120. Kaso, sa laki ng gulong natin, oversize, di ba? GB box pa tayo. Bigat pa natin, di ba? Malamang makuha talaga yung gano'n na top speed. Lalo na kung may angkas pa. No? Di wow. Huwag kayo iiyak. Alrighty. Nagtagin. Ito medyo mahaba dito mga kanaito. Testing natin. Mahaba niya MXI oh. Ganda yung motor na yan, MXI. Almost perfect yan. Kamulaan pa nga tayo yan eh. Ganda yung scooter niyan. Sa likod natin, kaya niya pa tayo unahan mga kanaito. Ito inuuna no. Sniper 150. Siyempre full bolt yan. Hindi makapag 100 guys. 9 grams straight. Wala talaga. Nag-input yung 100. Nag-input. 100. Mahapon si Kuyang MXI. Pero mababa yung speed meter natin. Kanina ano pa 100 na siya mukhang stock pa lang yung motor ni Kuya pero diba, kaya niya tayong pakalasin. Alright mga kanaito, so dito na tayo sa shop ni Sir Norman. Ayan si Sir Norman. Opo, yan, Namron Motor Parts Accessories. Speed tuner distributor to ng Pampanga mga kanaito. Bukod kay Sir M. David, siya naman dito sa Guagua. Ayan yung kanyang mechanic. Ito nga pala guys yung tinanggal namin ni Bitoy, no? Si Felix to. Yung NCY na 125 Barrio na napakatigas talaga pala. Tapos ito yung dati kong gamit guys na bola. Pero wala pa rin kanto. TSMP rin yan pero straight din yan. Tignan nila Sir Norman kung ano pwedeng gawin dito sa panggilid natin para ma-reach natin yung gusto natin takbo. Kasi oversized yung gulong natin guys kaya nahirapan talaga. Nahirapan yung motor. Stress. Ano guys, napaklas ni Sir Jomar yung panggilid natin. Ganda naman ng kain. Ang ganda diba sir? Pwede ka manalamin. So 1 mm. So 1.1. Ayan guys yung 1,000 na spring natin. So ayan, dati na natin nagamit yan. Halos same lang naman sila ng sukat. Yung dark drive natin, never naman binuksan yan. Kamusta yung lining sir? Okay naman. Okay naman sir, diba? Pantay naman, diba sir? Ayan, sagad na sagad. Linisan na natin sir. I-repack ko na lang uli ng grasa.
Dalaman tama, sir. Makikita natin mamaya kapag nalinis. Alright guys, so linisan ni Sir Jomar yung torque drive natin. Pagka magpo-open kayo ng mga speed tuner CVT nyo, punta kayo sa mga reseller o distributor ng speed tuner. Alam nila yung gagawin sa speed tuner parts. Iba-iba kasi yan ng kalakaran pagdating sa mga paglilinis, pag-setup, di ba? Anong tawag naman dyan, sir? Liquid gasket, yung high temp na Artex Gray. Pang sasakyan talaga to eh. Pero pwede naman Oo, yan. pwede naman dyan para ano lang, ma-prevent natin yung pag-leak ng grasa sa Grasa. ano. Alright guys, so ilalagay nilang bola sa atin is yung 10 grams natin na dati. Sir, tatagan mo ba yan, sir? Oo naman. Kaya Kaya 7,000 na rin yan, sir eh. 7,000 lang, tingnan mo naman yung ikot, oh, ganda ng ikot. Basta recommended naman na parts ni tested naman ni Boss Mickey bago kunin. Yung guys, TSLP yan ha. Pero grabe yung wala man lang kabangas-bangas guys. Magandang pulley, magandang kalgayan yun. Yan yung kakalabasan ng bola, yun hindi kagad nasira. Di naman grease type to, pero kailangan dampi lang ng grasa para may ano lang, konting lubricant lang naman. Para lang medyo madulas. Oo, Ah. parang ginanon mo lang. Yun guys, so pag maglilinis kayo ng panggilid nyo, kung may pera naman kayo, bili kayo ng degreaser, no? Pero kung wala, pwede naman gasolina, pero tanggalin nyo muna yung mga rubber para hindi masira o hindi lumuwang. Kasi doon nasira yung oil seal ko guys. Kaya tumatagas yung oil seal ko nun dahil yung pinalilinis ko is yung gasolina. Ayun, so nagkaroon ng tagas, buti na lang naagapan. Kaya ayun, naging okay na wala ng tagas, siligpitan yun. Hindi na natin pinalitan yung oil seal natin dati. So stock pa rin yan, wala lang paraan nun. Kaya iwasan nyo yun guys, magkaroon ng problema. Pag sa panggilid, tanggalin mo na yung rubber. Pag ginagamit nyo is yung gasolina. Then may pera naman kayo, degreaser na lang bilhin nyo. Safe. Sir Jomar, kamusta dyan? So sir, okay naman sir. Wala so, bang i-grease- tama? Oo, maganda yung ano niya. Walang katama-tama yung female ng torque mo. Wala tayong magiging problema, sir? Wala dyan sir, wala. Paano natin malalaman, sir, kung sumasagad dyan yung belt? Malalaman ba natin? Hindi. Hindi sir, dito, pag angat, ito eh, maganda nga yung angat ng belt mo sir, ito. Okay. Dito siya sir, angat dito yung belt mo. Kapatong. So, i-grease na natin sir. Pero sir, hindi mo marirekomenda yung ginawa namin ni Felix, yung tropa ko, na yung washer dun sa sigon niya, nilalagay sa pulley. Hindi mo marirecommend, sir. Bakit? Hindi, actually, doon talaga na original na nakalagay yun eh. Okay. Bago binaklas yung ano. Kasi may na-encounter kami, 3 motor na. Same M3. Nalis yung washer doon sa linagay doon sa gitna. Nangyayari, yung bushing at saka yung backplate dumidikit dyan sa crank ng motor. Okay. Kaya kailangan mo ng puller. Ayun, doon na mag-umpisa masugatan yung ano mo. Sigon niya. Sigunyal. Based on our experience dito sa Siya po. Pero natakot din ako, syempre, sinabi mo sa akin na pwedeng madisalign yung belt ko, pwedeng masugatan yung sigonyan ko. So yun guys, iba-iba wag niyong gagayahin yung nakikita niyo sa ibang brand na gagawin niyo sa speed tuner, right? Kailangan kung ano yung setup doon sa speed tuner, yun lang. Kung hindi niyo alam, punta kayo sa shop, tulad dito, sa Namron Motor Parts, sa Guaguato, ay Sir Norman. Punta lang kayo dito para, di ba, maalalayan kayo sa pag-setup, maturuan din kayo using speed tuner. Tandaan guys, hindi pare-parehas yung setup ng CVT at hindi rin pare-parehas yung ginagawa ng iba-ibang mekaniko. Kung ano yung brand ng CVT nyo o ginagamit nyo, punta kayo dun sa shop yung merong ganong brand na alam nilang gawin, no? Alright guys, so ayun na, nakabit tayo sa Jomar yung 1,000 na center spring dun sa ating torque drive. So 1,000 lang kakabit nila, then back tayo sa 10 grams na straight, no? Dahil yung 9 masyadong magaan para sa akin, puro RPM lang yun. Tulad kanina guys, nakita nyo naman puro RPM walang dulo. So balik nila yung 10 grams ko. Pero so good pa naman yun, okay pa naman yung 10 grams na yun, magagamit pa natin pang matagalan. sobrang lakas ng PSI. Malakas yung pressure niya. Iba yung pressure ng compressor o yung mga ganong panghigpit sa kamay lang. May hirapan talaga. Alright guys, so ito yung gagawing magic yata ni Sir Norman. Ano gagawin natin dyan, Sir? Ang paglalagay ng magic washer, nasa trip nyo lang naman. Ang use na lang naman nito ay pinapahaba lang ng bushing.
Advisable dito, pag bago ang belt mo, Okay. pwedeng ilagay dito, pwedeng ilagay dyan sa likod ng bushing or dito sa harapan ng bushing bago mag sa dry face, yan ang harapan niya. Ngayon, pag ang belt mo, alisin mo lang ang bushing dahil na sobrang nipis na lang ng belt mo. Wala na sa natural form. Parang ng- hinahabol, sir. Oo. Ang ginagawa niya para dumapa ang belt para umakyat sa torque drive. So yun guys, sa loob nilagay yung 1mm sir, no? Na washer doon sa loob ng pulley, nakikitnaan ng torque drive para mas umangat sir yung belt. Oo, sa loob. Iyon! Yan sir yung 0.5mm. Yan yung stock. Yung 1mm nilagay doon sa loob ng pulley. Yan yung 0.5mm. Ba't kailangan hawakan pa yung belt sir? Hindi, para didiin kasi ng mga nut, kala nila nakalock na. Okay. Kailangan pumapagpag ng ganyan yan. Kailangan naka... Pag umipit kasi yung Lapat. belt, isip ng mekaniko, nakadiin na yung nut, di nila alam, sumasangkalan ng dito. So, kailangan guys, pag gagawa kayo, tatlo kamay nyo. Saka tapos, untight muna, bago barilin. Barilin mo na yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ito So guys, may explain si Sir Norman about dito sa may tornilyo sa may belt. para ma-prevent po natin yung mga pagka-lost thread ng sigunyal ng axle ng gear tsaka yung pulley ng thread. Paano nyo inalis yung surface na nakaharap sa inyo? Yun din ang papasok nyo, hindi pwedeng baligtaran. Ngayon, kung naliliti kayo, i-mark up nyo lang ninyo kung anong pentel pen para ma-prevent po natin yung pagka-lost thread ng tornilyo tsaka yung mga thread ng mga ayan. Dahil dyan, pag may thread, gastos na naman, mabala pa. Yung ginagawa po namin, hand tight tapos liabe bago barilin. Grabe yung higpit na yan. Tapos tingnan na natin guys. Walang pagpag. Tingnan natin kung may pagpag or maluwag. Pinong-pino. Ayos. Magad naman. Diferensya lang talaga yung bike. Medyo manipis na konti. Ayun nga pala guys, about belt naman, hindi raw kailangan sobrang tigas sir. Hindi rin so... Sobrang lambot. Hindi. Tama lang. Kailangan Ganito sakto yun, lang. May play pa rin. Pag ginanong mo, may play pa rin. Dito sa ilalim. Alright mga nahitu, so tapos nang gawin yung ating M3 at na-road test na rin ni Sir Jomar. Sir, kamusta yung performance sa motor? Ano bang masasabi mo sa performance sa motor namin? Pero sa performance, sir, malakas yung hatak. Mabilis naman. Ano lang, yung sa gulong lang yung ano ko, sir. Yung ma-advise ko talaga na magaan na ako sir. Mamagahan ka lang eh. Pero yan, dahil nga sabi mo, bulky na rin yung forma ng motor tsaka yung gulong. Kaya nakadagdag din sa bigat yun, sir. Sa performance sir, okay naman. Okay yung performance niya, sir. Mabigat lang talaga sir. Mabigat Ayun lang guys, talaga. mabigat lang talaga yung motor. Ayan, yung M3 natin, si Cyber, mabigat lang talaga siya. Pero kung performance, kung magpapalit kayo ng gulong ng stock na size, tapos kung walang GB box din, syempre mas magaan yung motor nyo. Kasi so far, ilan yung top speed mo sir kanina? 108. Yun guys, 108. Gamit tong ating speed meter lang, di ba? Yun guys, kailangan siguro ano lang tayo ng gulong. Just tapasin ko din sa gulong natin mga kanay ko. May bukol. Parang nauntag o yan oh. Bukol. May bukol siya oh. So ingat na lang tayo sa pagmumotor mamaya.
Alright mga kanayto, so familiar na sa iba to yung shop ni Sir Norman na Lipio. Dito lang yan sa Guagua. Ayan, meron siyang speed tuner, super oil, clear oil, Sir Gierga din. Ayan, mga pulley. Pleno siya dito. Ayan guys, oh, may TSMP rin siya. Mga central spring guys, state WH, tsaka NCY. Ayan guys, mga clutch assembly, air filter na stock. So punta lang kayo dito guys sa San Juan, Gandara, Pampanga. Tapos pwede nyo rin puntahan yung kanilang shop using Google Map. Ito, lalagay ko na sa screen. Hahanapin nyo lang tong shop na to. Yan, PM nyo lang sa Sir Norman. Namron Motor Parts Accessories. Hanapin nyo lang yan guys. Speed tuner, distributor yan ng Pampanga. Alright. Alright guys, sibat na tayo. Malayo pa ang ating pupuntahan. Thank you sir ha. Okay, salamat. Thank you. Sir, sticker pala sir. Bigyan kita bago. Boss Jomar. Sir. Hey sir. Thank you ha. Ingat po. Opo, thank you, thank you. Thank you sir Jan. Sir, thank you. Salamat. Smooth na smooth ha guys. Alright mga kanayto, so ang ganda ng performance ng motor natin ngayon. Mabilis siyang umurangkada. Parang ano, nawala RPM tapos smakto yung RPM sa lahat. Sa gitna, sa dulo, sa arangkada. Okay. Oh. Alright. Grabe guys, inaantok ako sa biyahe. Hindi ko man kayo mabigyan ng magandang review for this vlog mga kanayto. Dahil nakita nyo naman yung dinadaanan natin, puro lubak, tapos traffic pa. Abang-abang na lang kayo sa mga sunod ko upload ha. Pero testingin natin kung kapag top speed tayo dito. So nagbalik tayo ng setup guys, no? 10 grams straight tapos 1,000 center spring. Alright, napaka-traffic. Ito guys yung InDesign. Ayan o. Alright mga kanaytos, dito na tayo sa InDesign, no? Ayan si Sir Jason, kanyang artist mo sa? Hindi. Sa printer siya. Or Printer. customer service din, kasagot sa page. Okay. Pag mag-inquire kayo guys, si Sir pala ang sumasagot sa page niya, Sir. Sir, pangalan mo, Sir? RJ. Si Sir RJ, ayan, Sir RJ. Shoutout Sir RJ. Ito na guys yung ating damit. Ginawa ni Sir Jason para sa atin, no? Ayan. Alright mga kanayto, so ito na yung ating bagong riding jersey from InDesign. So pag gusto nyo model sa akin guys, PM nyo lang ako sa aking Facebook page. Ayan, pag-flash ko sa screen. Pwede rin sa aking official Facebook account na John Motovlog. Bali dito na YouTube natin, so makita nyo yung bago ni Sir InDesign. Ayan. Alright guys, meron pa tayong libreng kay Sir Jason, no, na tube mask. Magkano yung ganito mo Sir pag ganito mo sa market? 250. Spandex cotton na yan. Pwede kayo order sa kanyang Facebook page guys. Diyan lang yan sa description sa baba, lalagay ko ha. Pag gusto nyo order. May libre na rin yung sticker ng InDesign. Sa mga ganito naman yan, libre akong face mask. Face mask. Eto Sir, magbili sila may libreng face mask. Face mask. Tsaka sticker ng InDesign. Ito siyang face mask. Pero guys, pag gusto nyo magpasadya ng damit tulad ng akin, ayan, pwede kayo bumisita dito sa Malolos, Bulacan. Lalagay ko lang dyan sa screen yung buong address nila. Pwede nyo i-locate yan sa Google Map or sa Waze, no? Alright guys, so ayun na, okay na lahat. Nakapag-picture na rin kami ni Sir Jason. Alis na rin tayo. Makapag-test drive din tayo ng speed tuner natin na bagong setup, no? Sir Jason Carrion, maraming salamat po. This is InDesign guys ha. Bisita lang kayo dito. Pag gusto nyo magpagawa mga sarili nyong merch, tube mask, face mask, sublimation, Hercule Fabric Man o neck dry fit. Yan. So, punta lang kayo dito sa InDesign. Alright, mga kanayto. Alright guys, so alis na tayo dito sa InDesign. Maraming salamat kay Sir Jason Carrion. Sir, thank you sir ha. So mas okay yung motor natin sa ngayon. Patuloy natin i-monitor yan mga kanayto, no? Kung okay ba yung ating setup dapat matagal. Shoutout nga pala sa mga tiga Malolos, Bulacan. Shoutout. Alright, dito na tayo.
Oh, what's up? Alright mga naito, so subukan din natin ulit mamaya no, pag pauwi na ako. So mag-stay muna ako dito sa bahay ng admin ko. Dito siya nakatira sa Bulacan. Siya rin yung aking editor. So mag-stay muna ako sa kanila pagpahinga. So kita-kits mamaya mga kanaito. The next day. Alright mga naito, so pauwi na ako. Other day itong vlog. Gusto ko rin talaga sa speed tuner yung arangkala gitna niya, dahil pag mga traffic guys, mabilis ka makakaalis, mabilis ka makaka-overtake. Yan yung tulong ng speed tuner sa akin, no? Ito na guys. Ayan o, sarap. Diba dati kaya tayo nagpalit ng spring? Dahil pagka nasa 75 ako to 80, nararamdaman ko may pagkasungaw yung top speed ko. Hindi ko alam kung sa pipe o sa tono ng CVT. Kaya yun ang nangyari, nagpalit tayo. Pala guys, bibili rin ako kay Sir Norman Leaf. Pupunta ako sa Guagua para bumili ng 1.2 na center spring na TWH. Kasi gusto ko talaga mag straight 9 guys. Alright guys, so dito nga pala pumasok sa looban ng Guagua. Palit. Ang labas daw, Guagua, Pampanga eh. So ngayon lang ako dumaan dito. Sana hindi tayo maligaw. Oh no! Malalim yata to. Sana lang hindi tayo gano'ng magbasa. Dandaan lang tayo. Wala tayo sa gilid. Malalim ah. Buisit na Google talaga to. Kulam na ganoon. Bad trip. Nakapikan. Grabe guys, maganda dito pero ayoko lang dumaan doon sa baha na yan. Alright mga naidol, dito na tayo sa shop ni Sir Norman Alipio. Kay Sir Norman Alipio po, yung binilin daw po. Tawagan ko na lang po. TWH ma'am 12 RPM po. A few moments later. Alright mga naidol, so ayun, nakuha na natin yung center spring na 12 na RPM doon sa shop ni Sir Norman Alipio. Kala ko nga wala na eh, pang Honda Beat na lang yung mga nandun, pero buti na lang mayroon pa. Aba, basic yung 100 ah. Hindi na ata magpapalit ng center spring ah. The next day. Saan yung sticker ko? Ito. Pangalan mo sir? Christian. Sir, subscribe ka sir ah. Follow mo rin ako sir. Ingat. Sir? Basta mag-contact na lang tayo sa... Sige sir. Sir, sticker, ticket mo na sa shop. Thank you. Maraming salamat sir. Pangalan mo sir? Dennis. Opo. Ingat sir. Yun, thank you. Sir, ingat. Sige po, punta na ako. Paano sir? Uwi na ako. Salamat, alright. What is up mga naito? So andito ako ngayon sa KNM Motorworks. As always, makita nyo naman, puno na naman sila Sir Kevin. Papakabit natin ngayon tong binili natin kay Sir Norman, TWH na center spring 1.2. Ayan. Tapos lalagay natin tong 9 grams straight ulit. Dun yung aking motor sa labas. Napalamig ko na lang din. Mamaya babanatan nila yan. Ang dami na nagpapagawa guys. So yun sila sir oh. Solid KNM din yung mga yan. Alright mga naito, nabuksan na ni Sir Kevin yung ating panggilid. Ngayon lang ulit siya gumalaw sa motor ko. Madalas si Sir Ian eh. Ayan o.
Ito yung nga pala yung air filter natin, no? Malinis pa guys, pwede pang pambiyahe ng Bulinaw, Baguio. So guys, walang bias. Ito yung washer ulit na nilagay ni Sir Norman. Yung nasa labas 0.5mm, yung nasa loob 1mm. Sir, pakicheck nga yung belt kung manipis na daw. Sabi ni Sir Norman, manipis na raw yan eh. Yung manipis na rin siya, pero papagyagaan pa rin. So ayun nga guys, manipis na nga, kaya nilagay ni Sir Norman ng 1mm sa loob kasi manipis na yung belt. Ano guys, binabaklasan ni Sir Kevin yung latch assembly para mailagay itong center spring. So guys, 1,000 RPM. So, try mo bigay. Lambot to man. Wala, malambot. Malambot na, no? Kasi Sir Neil yung pinapapiga ako, baka sabihin niya, bias ako eh. Oh, ayan ha. TWH, malambot Sa totoo lang, no? 1.5 yan, dilaw. Yan, 1.2 yan. Parehas lang. Ito na ilagay natin. Apo. Lakay! May lang. Ayan na guys, naikabitan natin yung straight 9 ulit, tapos banto na TWH. Alright guys, so ayan, nakabit na ni Sir Kevin. Alright mga Naitu, so ansa tayo? Okay na lahat, ready na tayo ulit sa malakas na gas ng ating motor. Abala, bigyan natin ng sticker yung ating mga subscribers dito sa KNM Motorworks. Mga solid natin subscriber lahat yan. Sir, pangalan mo? Kelvin. Kelvin sir, sticker. Sir Dave, ingat lagi po, ingat bukas ha. Oh, biyahin bukas. Ingat, ingat. Thank you. Sir Neil, oh. Thank you man. Maraming salamat tol. Ingat ha, ingat. Alright, salamat. Alright ba, Naitu, so dito ko na rin tatapusin ng aking vlog, no? So abangan nyo na lang yung review ko dito. Makita nyo yung performance na ito. Under braking ulit ng aking center spring. Kung mas malakas pa rin ba sa gas o matipid pa rin, no? So, mga Naitu, huwag nyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Pindutin mo na rin ang bell para notified kayo, mga Naitu. Like and share palagi, mga Naitu. Follow nyo rin ako sa aking Facebook page. Alright, ride safe always mga Naitu. Respect all riders. John Motovlog signing out. Peace out. Naitu!